Okay, dapat natin maintindihan ang pinakapuso ng purpose-driven life. Ito kasi yung unang tanong natin, 'di ba, ng day one, bakit ba tayo nasa planetang ito? Tingnan niyo mga kapatid, i-realize niyo na lang, ano ginagawa niyo dito? Kasi kung kaligtasan lang ang gusto ng Diyos sa inyo at ligtas na, sana the moment na kayo ay nakakilala sa Panginoon o tumanggap na ng biyaya, dapat kinuha na kayo, 'di ba? Mag-isip-isip nga kayo, bakit? Kung kaligtasan lang, kasi itong problema kasi sa ibang mga Christian, lalo na tayo mga nasa full grace na, masyado tayong focus sa salvation. Pinag-aaralan ba natin kung anong purpose natin? Ba't pa tayo naandito? Okay. Alam niyo mga kapatid 'no, I'm not telling naman na hindi tayo magturo ng salvation. Of course, importante 'yun mga kapatid. Kilala niyo ako 'di ba? Kilala niyo ako na numero uno akong, dogmatic pagdating sa salvation. Ever since pa lang tinayo ang channel na 'to, puro salvation ang pinagtuturo ko. Pero dumarating talaga yung time na hindi tayo puwedeng hanggang dun lang, okay. We should edify church, we should edify our brethren. Kaya hindi sapat lang talaga na puro lang tayo salvation, dapat nagma-matured tayo. Guys, hindi ko kinokontra yung mga post-post nyo sa Facebook tungkol sa salvation na. Hindi naman ganun, ha? Hindi ganun. The point is, dapat nagmamatured tayo. Napakahalaga po ng topic regarding dyan sa pagkatapos mamaligtas. Ito pagkatapos mo maligtas, what's next? May next kasi na dapat natin maintindihan. Hindi yung puro salvation tayo, salvation. Minsan nauumay ang ibang tao sa atin, puro tayo salvation, Dapat mahalaga rin na paliwanag natin sa kanila, ano ba purpose ng buhay natin? Yan kasi yung next, okay? So bakit ba tayo nasa planetang 'to? Una, napag-aralan natin nung una na ang buhay po natin ay hindi atin. Hindi po yan sa atin. Walang bagay na aksidente dito sa buong mundo, lahat may purpose, may function, may dahilan. Maraming mga tao kasi na 'pag tinanong mo, "Anong purpose ng buhay mo?" Ang lagi nilang tinatanong nila sa sarili nila, nagsisimula sila sa wrong starting point. Sa sarili nila lagi nagtatanong, ang purpose ng buhay ko, makapag-asawa ng Koreana, okay na sa'kin yun, yun ang purpose. Meron naman, ang purpose ng buhay ko, mahalin lang kita. Ay Diyos ko, ay naku, mahalin daw siya. Hindi yan, ang purpose ng buhay natin hindi tungkol sa atin. Kaya tayo nabibigo, kaya tayo nagkakaroon ng, heartaches kasi mali yung takbo ng buhay natin. Ang takbo ng buhay natin ay una, hindi atin. Tapos ang buhay dito sa mundo ay, hindi nataon lang. Isa pa, ang buhay natin dito sa mundo ay temporary assignment lang po ito. Tandaan po natin, kapag namatay po tayo at 'pag naghihingalo tayo, hindi tayo napapaligiran ng mga objects. Na 'pag naghihingalo ka na, gusto ko pong sa huling buhay ko, gusto ko makita yung placard ng YouTube, silver button ko, yung ano, gusto ko 'pag namatay ako, gusto ko makita yung mga trophy ko, yung mga diploma ko. Hindi, hindi gano'n. 'Pag namamatay ka, hindi ka napapaligiran ng objects, napapaligiran ka ng tao, yung mga taong minahal mo. That's the reality is, 'pag naghihingalo ka na, okey? So, what matters most is life talaga, nasa buhay. Buhay ang mahalaga mga kapatid kung ba't tayo naandito. Nais ng Diyos na mabuhay ka pa.